Mga babae, ilabas ang aso! Isang laro ng softball ng mga bata, isang coach, at isang malaking gulo. Ang taong kinasuhan sa away ay maaari ikagulat mo. Ako si Angelette Levy at ito ang Crime Fix. Bago ko simulan ang kwentong ito na nakakabaliw, gusto ko munang ikwento sa inyo ang isang app na ginagamit ko at talagang gusto ko. Ang tawag dito ay Upside at nagbibigay ito ng cashback sa mga bagay na madalas mong binibili tulad ng gasolina, groceries at kahit takeout. Ganito ang gagawin mo. I-download mo lang ang Upside ng libre. Pumili ng offer sa mahigit 100,000 lokasyon, magbayad gamit ang credit o debit card, i-verify ang purchase at makakakuha ka ng pera pabalik. Halimbawa, gusto kong magpaggasolina o mag-takeout, tinitingnan ko muna ang mga offer ng Upside. Pagkatapos gumastos, lalabas ang pera sa app na pwede kong ilipat sa bank account ko. Ang mga madalas gumamit ng Upside ay nakakakuha ng average na, pakinggan mo to, $154 pabalik kada taon. Wala nang tatalo doon. Para makakuha ng cashback, i-click ang link sa description o i-scan ang QR code sa screen at gamitin ang promo code na CrimeFix para makuha ang dagdag na 25 sentimo bawat galon sa unang tangke ng gasolina. Tagsibol na, ibig sabihin panahon na ng baseball at softball para sa mga bata. Maraming oras ang ginugugol ng magulang at anak sa baseball field at minsan ay bumibiyahe pa para sa laro at paligsahan. Masarap umupo sa bleachers o dugout at marinig ang tunog ng bat. Pero hindi maganda kapag ang ilang magulang ay napapadala sa emosyon. Si Meredith Grant, coach ng softball ng team ng 8 taong gulang niyang anak, ay inaakusahan na siya ang gumawa noon. Si Grant ay isang ina ng 3 maliliit na bata at isang kilalang coach ng softball para sa kupunan ng Georgia Platinum Fury Harris. O dati siyang ganon. Ang kaso nito ay dinadala tayo sa Dalton, Georgia. Kilalang carpet capital of the world dahil sa dami ng tagagawa ng carpet. Matatagpuan ito sa timog ng Chattanooga, Tennessee. Bandang 4:30 ng hapon noong Abril 4, Easter Sunday, nang pumila ang 2 koponan para magbatiya ng good game. Makikita ninyo sila sa video na ito na ipinost sa Facebook na isang babaeng nagngangalang Lauren Stitham, ang coach ng Wreckers Fast Pitch Team. Si Grant ay coach ng kalabang koponan ng Fury. Nagbabatiyan ng good game ang mga bata, pero may nangyari pagkatapos. Nagkaroon ng away sa pagitan ng 2 babae at nagsimula na ang gulo. Nauwi sila sa sahig at nagsitakbuhan ng mga bata. Tinawagan ng direktor ng torneo ang pulisya ng Dalton, tila hindi makapaniwala sa nakita niya. Rumesponde ang mga pulis sa isang kaguluhang nagaganap. Isinulat ng pulis sa ulat. Kinausap ko ang suspect na si Meredith Grant. Sinabi niya na habang naglalaro ng softball ang anak niyang babae, may hindi makatarungang komento ang kabilang kupunan tungkol sa kanyang anak. Ayon kay Meredith, matapos ang laro, pumila ang 2 koponan para bumati ng good game. At habang ginagawa yon, may isang coach ng kalabang koponan na lumapit ng agresibo sa mukha niya. Tumugon siya sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya gamit ang kanyang kanang kamay. Sinabi ni Meredith na may iba pang mga tao mula sa kabilang koponan ang umatake sa kanya, kaya siya natumba. Hindi pinaliwanag ni Meredith kung ano nangyari matapos siyang matumba. Siyempre, may 2 panig sa bawat kwento. Kaya kinausap ng mga pulis si Lauren Stitham, ang babaeng nag-post ng video sa Facebook. Nagpatuloy ang ulat ng pulis. Nakipagkita ako sa iba pang mga pulis na nakausap ang biktima, si Lauren Stitham, at nakuha nila ang video na insidente. Sa video, nakapila ng maayos ang 2 koponan para bumate ng good game. Hindi ko nakita na may sinumang dumikit sa mukha ni Meredith, pero nakita kong itinulak niya ang isang coach ng kalabang koponan. Sumubok ang coach ng kalaban na paghiwalayin ang 2 panig, pero itinulak siya ni Meredith. Pagkatapos, lumibot si Meredith sa grupo ng mga coach at mga bata, hinawakan si Lauren sa buhok, hinila siya pababa sa sahig at sinuntok siya sa mukha. Nakipag-usap ako kay Lauren at nakita ko ang mga marka sa mukha niya kung saan siya sinuntok ni Meredith. Ayon sa pulisya, ang sinasabing biktima sa kasong ito, si Lauren Stitham, ay may mga sugat sa kanyang mukha. Tingnan natin ulit ang video na yon. Nakaayos ang mga bata para gawin ang ritual ng pagbabatian pagkatapos ng laro.
Nakikita mo namang ginagawa ng mga bata iyon. Madalas, ginagawa ng mga tao iyan sa sports. Nagpapalitan sila ng high five bilang pagpapakita ng pagiging magalang sa laro. Pagkatapos, sa bandang dulo nito, makikita mo nagsimulang mag-usap ang dalawang babae. Hindi alam kung ano ang sinabi, pero tiyak na may palitan ng salita. Pagkatapos, nagkahiga sa lupa ang dalawang babae habang umaatras ang isang blonde at inaawat ng mga coach ang gulo. Si Meredith Grant, isang asawa at ina ng 3, ay ikinulong sa Whitfield County Jail dahil sa kasong misdemeanor na pananakit. Si Grant ay minahal na coach ng Fury, ngunit nagbitiw na siya sa tungkuling iyon at hindi na siya papayagang mag-coach sa mga paligsahan na inorganiza ng US Fast Pitch Association. Naipasasok na siya noon sa Eastridge High School Athletic Hall of Fame. Sige, para pag-usapan ito, na sa tingin ko ay medyo kabaliwan, tawagin natin si Meg Strickler. Isa siyang criminal defense attorney na nakabase sa Atlanta, Georgia area, sa mas malawak na Atlanta area, at hindi siya konektado sa kasong ito. Meg, noong una kong nakita ito, hindi ako lubos na nagulat dahil kung nakapunta ka na sa isang sporting event ng mga bata, alam mong may ilang magulang na medyo nagiging magulo. Talagang nakakabahala ito para sa akin bilang isang magulang. Pero coach, ito. Coach ito at mga walang taong gulang ang naglalaro ng softball, hindi mga nasa ikawalong baetang. Sabihin mo sa akin ang pananaw mo bilang isang abogadang nagtatanggol sa mga akusado at bilang ina. Naalala ko pa ang una kong kakaibang karanasan sa mga magulang. Nasa unang baitang ang anak ko noon, Sabado ng umaga. Lahat ng bata nagsusoccer. Pero ang anak ko, cartwheels ang ginagawa. 6 na taong gulang pa lang siya. At hindi ko makakalimutan na isa sa mga magulang noon ay sobrang gigil pagdating sa anak niya, isang tatay, na napaisip talaga ako. Grabe. Alam ko na hindi magiging soccer star ang anak ko kasi puro cartwheel siya. Unang beses ko yung naranasan at mula noon, palagi ko na rin nakikita yon. At ang nangyayari, at hindi ko alam kung ano ang dichotomy dito, kung ano ang nangyayari sa psychological na mundo, pero sobrang nagiging involved ang mga magulang. At pagkatapos, ang ilan sa mga magulang ay nagiging coach pa. Sige, maaring yon ang kombinasyon kung saan anak ng isa sa mga coach ang kasama sa team, kaya lalo siyang naging sobrang tuto. Pero wala sa mga ito ang tama. Tinanong mo ako bilang criminal defense lawyer. Tinatanggap niya ang parusa niya ngayon. Kalat na ito sa buong internet. At nakakalungkot, Hindi kailanman nakakalimot ang internet. Alam mo, palaging na-real lang yan. Sabi niya, ang 8 taong gulang ay magiging 15 anyos bago mo namalayan. Kaya mananatili yan doon. Sapat na parusa na yon. Pinalbawalan na rin siyang mag-coach sa mundong iyon. At sa tingin ko, yun talaga ang pinaka-epektibo, pinaka-angkop, at pinakatamang parusa. Hindi siya mapaparusahan sa kasong kriminal, maliban sa pagkakakulong at kailangan niyang dumaan sa mga klase para sa anger management. sa totoo lang, dapat siyang ipagbawal. Sa tingin ko, hindi na siya dapat payagang mag-coach muli. Hindi talaga ito tama. Alam mo, may mga magulang sa sports event na parang nababaliw na. At alam ko, bilang isang nanay ng batang naglalaro ng sports, nakakatanggap ka ng mga email paminsan-minsan. Mga email yon na nagbababala sa mga magulang na umasta ng maayos. Lagi kong iniisip, hindi ako makapaniwala na nakakakuha tayo ng ganitong email dahil may nagwala o nag-iskandalo sa laro. At kaya talagang nakakalungkot kasi nagbibigay ito ng masamang halimbawa sa lahat ng mga bata. At ngayon, meron kang coach na gumawa ng isang bagay na hindi sportsmanlike na di umano'y nanakit dito. Iyan ang paratang. Inosente siya hanggat hindi napapatunay ang magkasala. Pero meron tayong video. Nakakalito talaga yon para sa akin. Tama ka. Nasa internet na ito, hindi na mawawala. Mga taon na hahanapin ng tao ang pangalan niya sa Google at ito ang lalabas. Mukha pa siyang galit sa mugshot niya. Ibig kong sabihin, kadalasan hindi maganda ang itsura sa mga mugshot, pero dito mukha talaga siyang galit. Kaya mapapaisip ka talaga parang, wow, sa likod ng lahat ng cute na family Facebook photos, ano kaya talagang nangyayari sa likod ng lahat ng iyon sa babaeng ito na nagawa niyang magwala sa isang laro ng softball nang walaong taong gulang? Mga bata lang ito na natututo pa lang maglaro tapos ginawa niya yon. Hinila daw niya ang buhok ng babae, pinabagsak sa lupa, tapos binugbog pa, tapos parang wala lang sa kanya.
At pagkatapos ay sinusubukan pa niyang isisi sa ibang tao. Dumating ang mga pulis, tiningnan nila at may video pa sila. Yung babaeng biktima raw, ipinost pa sa Facebook para makita ng lahat. At tandaan, karamihan sa mga organisasyong ito ay may espesyal na pansasanay para sa mga coach. Kaya bago ka maging coach, kailangan mong dumaan sa ilang oras ng training. At kadalasan, ang training ay panonood lang ng mga video sa internet. Pero parang katulad lang din ito ng ginagawa ng mga kumpanya tungkol sa cybersecurity o kung ano paman. May mga video na kailangan mo panoorin at tinuturuan ka nito kung paano maging isang maayos na coach. Kapag sinasabi kong tinuturuan ka, hindi ito tungkol sa pagtuturo ng tamang softball skills. Tinuturuan ka nito kung paano umasta sa lahat ng pagkakataon. Kaya hindi lang siya basta coach na basta na lang kinuha. Dapat may moralidad siya para alam niyang di dapat magpakabaliw sa harap ng mga anak nila. Pero para maging coach sa mataas na posisyon, may training talaga. Ulitin ko, hindi lang para doon. Pero lahat ng organisadong sports, ginagawa yon dahil mas mataas ang pamantayan sa mga coach. Tinitinggalan ng mga batang ito ang mga coach para tularan ng kanilang asal. At inaasahan silang laging maging mabuting halimbawa sa lahat ng oras. Matatandaan ito ng mga 8 taong gulang. Sa video, nagtatanong ang mga bata, ano nangyari dito? Tatatak talaga yon sa kanila. Kahit makalimutan pang video, mananatili sa alaala nila ito. Tama. Lalaki ang mga batang ito. Hindi lang ito tungkol sa alaalang nasa kamalayan, kundi pati sa alaalang nasa hindi malay. Sana yung ibang coach kinausap na ang team nila at sinabi na masama ang nangyari at hindi na ito uulitin. Hindi na babalik si Coach Meredith. Alam mo, napag-usapan na rin yon. Nakakalungkot kasi parang ipinagdiwang pa siya. Nakita ko sa Facebook, isinama pa siya sa Hall of Fame ng high school niya. Ibig kong sabihin, Coach Meredith, maligayang kaarawan, Coach Meredith. Mahal namin si Coach Meredith. Tapos biglang ganito, parang, grabe. At ngayon, yung mga anak niya, ibig kong sabihin, kawawa yung mga bata. Mapapaisip ka, naglalaro pa kaya sila ng sport? At alam mo, si tatay ang magdadala sa kanila sa mga laro. Alam mo yon, malamang nahihiya sila. Inakusahan ang nanay mo na nanakit ng ibang nanay. Dapat mong tandaan, bilang 8 taong gulang, na ang pag-unawa mo ay ayon din sa edad mo. Kaya malamang, wala talaga silang totoong pag-unawa sa kahit anong bahagi nito. At pagkatapos, maaari magkaroon ng mga epekto sa mga susunod na taon, gaya ng sinabi mo. Pagbabawalan ba siyang dumalo sa anumang laro ng softball sa rehiyong yon? Ibig ko sabihin, hindi ko alam. Alam kong bawal na siyang maging coach, pero pagbabawalan din ba siyang mapabilang sa larangang iyon? Ibig ko sabihin, posible yon. At susundin ba niya yon? At ang isa pang issue ay kung hindi niya susundin, ang ibang mga magulang ay magsasabi na ay kailangan na niyang umalis. Sa totoo lang, hindi ko alam. Pero malungkot mga isipin, susundan ng isong ito ang pamilyang yon, ang rehiyong yon, at ang buong eksenang yon sa matagal na panahon. At ang pag-asa ko ay ang isang positibong bagay na maaring lumabas dito ay magsildi itong paalala sa lahat ng kasangkot na laging kumilos sa profesional na paraan. Professional ang salitang dapat gamitin kapag coach ka. Professional. Oh, talagang tama. Alam mo, nung nasa high school ako, may mga coach kami na medyo hindi professional. Sumisigaw, nilalapitan ka ng agresibo, yung mga ganung bagay. Pero ito, parang sobra na, talagang sobra. Ibig kong sabihin, kadalasan ang naririnig mo, yung mga magulang ang gumagawa ng eksena. Naririnig mo na yung mga magulang ang umaarte. Hindi mo naririnig na nagkakasuntukan, pero naririnig mo na yung mga magulang ay lumalampas sa linya, sumisigaw sa mga tao sa laro at, alam mo yon, sobra na talaga. Talagang masama ito. Sa totoo lang, napakasamang bagay ito na nangyayari sa buong bansa. At ito ay problema sa mga laro ng sports, high school, middle school at iba pa. Well, buong eksena ito. Buong eksena talaga dahil tandaan mo, kasama rin dito ang mga sports na kailangang bumiyahe. Buong eksena ito para sa kahit anong sports. Pwedeng softball, baseball, volleyball, swimming, kahit ano pa. Buong eksena talaga. Alam mo yon, kawawa ang mga batang ito. Kawawa ang mga bata ngayon. Kasi nung lumalaki ako, hindi naman ka-intense ang sports noon.
Alam mo yon, at siguro yung pagiging intense ay nakakadagdag sa sitwasyon. Bilang magulang na nagbibiyahe, madalas kang pumunta sa malalayong lugar, umaabot ng 4 hanggang 9 na oras ang biyahe, at tumutuloy sa kakaibang hotel kasama ang maraming miyembro ng team. Talagang napakaraming. Maraming pwedeng pagmulan ng problema. At gaya ng naririnig mo, napag-uusapan talaga ang mga problemang ito. At mas mahalaga, muli, inaasahan tayong magpalaki ng mga atleta. Ang salitang atleta ay ginagamit mula pa sa simula. Kahit nasa unang o pangalawang baitang ka pa lang, tatawadin ka ng atleta para malaman mo kung paano umasta sa koponan o individual na sport, pati sa korte o pool. Kaya ako'y nagtatanong. At sa panahon ng 2026, kahit hindi ginagamit ang game changer, siguradong may magulang pa rin. Malamang may magulang na agad naglabas ng telepono at nagpost sa Snap, nag-live sa Facebook o iba pa. Pag-usapan natin ang video. Ipaliwanag mo kasi nung una ko itong nakita, naisip ko, paano nila nakuha ang video? Kasi parang kaduda-duda yon para sa akin, pero sinabi mo sa akin bago tayo nagsimulang mag-usap at mag-record na may sistema pala na pwedeng mag-login ng mga magulang at panoorin ito. At kaya siguro ganun, parang malapad ang view ng video at parang may scoreboard din sa isang sulok. Kaya may sistema talaga para doon. Kaya meron tayong video na ito. Hindi ito parang may nagkataon nagre-record lang. Hindi ito set up o kung ano pa man. Kuwentuhan mo ako tungkol sa video system na ito, kung saan pwedeng mag-login ang mga magulang kahit wala sila para mapanood ang mga laro. Base lang ito sa volleyball, nag-e-extrapolate lang ako dahil wala akong oras mag-google kung paano ang softball. Pero ina-assume ko, at malamang tama ako dito, na kapag mayroong organisadong lugar para sa sports, sports setup, sports club o ilang club na magkakasama, meron silang live stream. At ang layunin nito ay i-live stream ang laro para kahit kailangan umalis ng magulang sandali o ano pa man, palaging naka-live stream ito doon. Kadalasan, kailangan mong magbayad ng subscription. Panalo pa rin lahat dahil bilang magulang, isa lang tayong tao. Hindi natin laging mapapanood lahat ng sporting events pag marami tayong anak. Palagi kong ginagamit ang volleyball live stream para makapag-login kapag nasa hotel ako o wala sa aktwal na event. At ang maganda dito bilang isang abogada, dahil ito ay galing sa isang third party na laging nabibigay ng live feed, alam natin na hindi ito na-modify sa kahit anong paraan. Kaya kung magkakaroon man ng anumang kaso, naduda ko naman, kaso civil man o kung gusto niyang questionin na hindi yan ang nangyari, may video tayo at hindi ito na-edit. At isa rin yan sa mga nakakainis sa kasong ito, kasi yung mga pulis, sabi nila, may video na kami, pero sinubukan pa rin niyang isisi sa ibang tao at sabihing sila ang nagsimula. At ayon sa police report, binalikan siya ng pulis at sinabi, may video kami, ikaw ang agresor, inaaresto kita. Talakayin natin ang kasong kriminal. May kasong kriminal siya at nakulong. Tapos pinalaya, nagpiyansa, o kung ano pa man. Alam mo, gagawin ba siyang halimbawa dahil naging high profile na ito? Ipapakulong ba talaga siya? Paparusahan para maturuan siya ng leksyon at ipakita na hindi ito palalampasin? Dalton, Georgia, alam mo, maraming dumaan doon. Doon ang kilalang pabrika ng carpet. Maliit lang ang bayan na iyon. Kaya ba gagawin siyang halimbawa o magmamakaawa siya sa korte at bibigyan ng probation? Ano ang hula mo dito? Pwede lang ako magbigay ng hula. Nakarating na ako sa Whitfield County. Ang Whitfield County at Dalton ay parang suburb ng Chattanooga. Probinsya, pero hindi sobra. Maganda talaga doon. Pero ang inaasahan kong mangyari at kadalasang nangyayari sa Georgia para sa lahat ng unang beses na makakasuhan at halos sigurado akong ito ang una niyang kaso dahil hindi siya magiging coach kung may criminal record siya. Para maging coach, kailangan mong isumite ang iyong criminal background dahil sinicheck ito sa lahat ng sports. At kaya kadalasan ang mangyayari ay dapat siyang bigyan ng access sa conditional discharge. Ibig sabihin ay kukuha siya ng anger management classes. Kung sakaling sa kahit anong dahilan at hindi ko maisip na magiging issue ito. Pero kung mabanggit man ang alak sa kahit anong paraan, na alam naman natin hindi,
Pero hindi natin alam kung hanggang saan ito abot, kailangan din niyang sumailalim sa alcohol counseling. Pero kadalasan, iyon ang nangyayari. Bihira lang ang kwento na makakakuha ka ng conviction at probation sa unang beses mo masangkot sa criminal justice system. Ang magpapalala pa sa isyong ito ay, at medyo nag-extrapolate lang ako dito, pero kunwari, si Lauren ay nasaktan, kahit hindi naman. Tataas ang bigat ng mga kaso. Kung may pagmumura na hindi naman natin nakita sa video, maaaring madagdagan pa ng kaso na tinatawag na simple assault. Ang pagsigaw ng masasamang salita ay maituturing na simple assault. Muli, medyo malayo na ito, pero kung sinabi niya sa harap ng iba na papatayin kita, sa Georgia, tinatawag itong terroristic threats, isang felony. Pinapapalawak ko lang ang posibilidad. Hindi ko inaasahang mangyari ang mga iyon. Pero tinanong mo kung ano pwedeng mangyari at kahit alin doon posible. Sige, babantayan namin ito. Si Lauren ang naglabas ng video, kaya hindi siya masaya. Ayon sa ulat ng pulis, may mga litrato ng kanyang mga sugat, kaya bukod sa paghila ng buhok, may mga sugat siya. May mga pasa. Mayroon silang bagay na kinuhanan ng litrato. Titingnan natin kung ano ang nararamdaman niya tungkol dito at kung ano sa palagay niya ang dapat mangyari rito. Meg Strickler, salamat sa iyong oras at kaalaman. Pinahahalagahan ko ito. Kapag nasa mga larong ito ako, naglalagay lang ako ng camping chair, umiinom ng kape at nagre-relax habang sumusuporta sa mga bata. Nire-rekomenda ko rin ito sa lahat. Talagang masaya ito. Nakakasama mo ang iyong mga anak at ito ay oras ng bonding. Marami ako magagandang kwento tungkol dyan. Kaya, sang-ayon ako sa iyo. At salamat sa pag-imbita sa akin. Oh, talaga. Salamat sa pagpunta. Ngayon, Yung kasong pananakit na kinakaharap na yon ni Meredith Grant, ito ay isang misdemeanor. Hindi pa malinaw kung may iba pang mga kasong isasampa laban sa kanya o hindi. Patuloy naming babantayan ito at ipapaalam sa inyo ang mga susunod na mangyayari. At dito nagtatapos ang episode na ito ng Crime Fix. Ako si Angelette Levy. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Magkikita tayo ulit dito sa susunod.